All right. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to Good Vibes with Kim, Jim, and Jong. I'm Jong Alvaro from Springville, Utah. Today, we're just two, Kim and I. So, how are you there, Mr. Kim, Antonio Cruz? Well, I'm fine here inside my room, which is air conditioned. It's getting hotter here in Manila. Whoa. In spite of the fact na in spite of the fact that it should be parang December di ba? Malamig na kasi it You're has not supposed rained to like here. Siberian breeze, di ba? At this point in time, dapat ganun na kalamig eh. Ang kasi, it has not been raining lately for the past days eh. Climate change na talaga. Oo. How Alright, about you, Jong? Ikaw, Jong? Okay naman, galing lang kami sa baptism ng second grandchild namin, si Lilan, anak ni Ian. So, okay naman, maganda yung takbo ng baptism kanina. Congratulations, ha? Yes. So second, ang first yung kay Cristel, yung girl, no? Yes. That Okay, was 2 years ago. So medyo matagal-tagal yung tawag nito yung ang tawag nito interval. So the other year ngayon pa lang yung sumunod eh. So iba tayo. Sabi ko, air conditioner, init. Tino mo, naka-electric fan pa sa likod. No? May aircon na electric fan pa. Dito, sobrang lamig. Naka-jacket ako eh. Gustong-gusto ko dyan. Iba yung talaga, very clean. Feeling clean lang siguro. Pero maano din dito. Kaya yung issue ng inversion, tawag dito, people are careful dahil pag nasa labas ka, ibang yung maaamoy mo eh. Dahil yung carbon dioxide natatakpan ng inversion. So, I don't know how does it work sa air condition kung sinasabi mong inversion. Paano ba yan? Ang alam ko lang kasi, when we buy stuff ngayon, inverter, pati yung mga washing machine na may nakalagay na inverter. So, ang namin, I really don't know how it works, but what it should do to us, a reduction of electric consumption. Lalo sa air conditioning. Ngayon, before, I only use 3 hours of air conditioning sa house namin, pero ang taas ng electrical consumption. Pero ngayon, medyo na taas sa mga 8 hours or so, pero nag-reduce ang electric bill namin. Malaking tulong. So, Thanksgiving dyan ngayon? Yeah, Thanksgiving. No, tapos na nung Thursday. Usually, ang Thanksgiving is last Thursday of November. Yan yung Thanksgiving sa Amerika. And then a week before that is Thanksgiving ng Canada. So, how do you spend it ba? Normally, ang dito is time together. Kaya kung titingnan ko ito na kapareho sa Pilipinas, parang the usual Sunday afternoon, evening natin na gagather tayo, kainan, ganun. Parang ganun. So we do it normally during Sundays dito. Mangyayari lang yan during once in every year bago mag-Christmas itong Thanksgiving. So walang klase yan, walang parang it's a more of Christmas ang feeling kaysa yung Christmas na dahil dito kasi nakakalabas ka pag Thanksgiving compare sa Christmas time na malamig,
snowy, mga ganong sitwasyon. So mas maraming nagse-celebrate ng Thanksgiving dito kaysa sa Christmas. So parang during Thanksgiving, sabihin lang natin yung mga taga-US talaga, that's the only time na they can be together as a family. Yes. Over compared sa Christmas na dito sa atin, Christmas talaga nag-gather tayo, di ba? As a family. So dyan, more on Thanksgiving, pero Christmas is also celebrated, but if you can be together, okay rin, di ba? Yeah. Dito, ang Christmas is more of family na lang, yung immediate family. Ang Thanksgiving, it's more of your friends and, its loved ones from other places. Yan sila Parang get invited to be with another family or with your relatives. And sometimes it's really tawag nito parang bongga talaga yung syempre decoration sa Thanksgiving, yung mga orange stuff pa na mga produce, mga yung parang continuation ito ng ng Halloween ba na celebration. So na opening rin ng Christmas, usually nag-decorate na sila ng Christmas tree or Christmas decoration right after Thanksgiving or during Thanksgiving. So that is the last day of November yan. Last Thursday of November. Thursday of November. Wala tayo niyan dito? Wala tayo dito, pero the way I look at it, parang halos every month natin yan or every Sunday sineselebrate yan na we gather our family. Even extended family, di ba? Sa family namin, usually, pagka may mga birthdays, birthday ko, I invite my family, extended family, birthday ni Valerie, mga ganon, sa bahay nila. Ganon ang ano lang dito, kung ikaw nag-host, do sa'yo yung main, yung mga main courses of food, dadala din yung mga mga bisita mo. Yung potluck siya. Kung may sila, doon na lang nila i-celebrate sa And it's not all the time sa family mo. Sometimes doon naman sa kapatid mo or doon naman sa parang ganun ba, palit-palit. Tapos it has to be pero kailangan pa may turkey talaga or hindi naman requirement talaga ang turkey? Yan ang parang paano ba sabihin natin yan, parang associated talaga based on tradition ba na over the years na pinakamadaling na yan ba, itsurang celebration na talaga ba yung kung sa atin pa letson. Dito merong na-invite ako ng American American to yun nga para sa Thanksgiving nila pero I just went there without understanding ko ano yun mo. May turkey. Pero parang yung turkey parang hindi ako nasarapan. So, alam kong ang turkey ba hindi talaga masarap or yung pagkaluto lang. Pero parang chicken din yan pagka niluto parang sa atin pa yung tinitimplahan na gano'n, parang usually parang nilalagyan ng stuffing na ilalagay nila sa loob pero hindi naman kagaya sa lechon natin na halos buong sangkap nandoon ba yung mga magpapasarap talaga. Sa kanila very lang, basta maganda lang yung itsura, malaki. So hindi sila masyado malasa, hindi flavorsome yung food nila ay sa atin na talagang Yeah. Maano kasi tayo matawag nito yung mamantika, magisa, yung mga natin ba? Panglasa talaga ba? So ikaw, Jong, gusto mo yung Thanksgiving na na celebration diyan? Yeah, parang na-adapt na rin namin pero we respected yung mga tinatawag naming mga balaye or yung mga in-laws ng mga anak namin dahil nauna naman sila niyan So
we normally do during Thanksgiving, nauuna na lang kami. Wednesday namin ginaganap para wala nang conflict with our, so in a way, hindi naman namin tradition yan sa atin mga Pilipino. So bibigyan na lang namin sa kanila na yan na yung pinaka-ano nila sa Thursday. So nagse-celebrate kami ng Wednesday, and then during Thanksgiving talaga, nagpapa-invite talaga sa mga ibang friends. yung sabihin yung mga in-laws or mga American friends mo talaga. Ganon. Yes. Mga in-laws ng ano mo, ayan, si Cristel, di ba? American yung ano niya, yung in-laws niya, no? Sila Cristel, sila Ian. Si Ian, oo. Yung natira sa amin, si Bak, hindi naman American yung wife niya, Venezuelan naman. And then si Is, Filipino. So kami-kami na lang muna. And then meron kaming bisita from the Philippines, yung anak ni Maasin, ni Ray, si Apple. Nandito ngayon eh. Talaga yung singer, no? Yung singer. Yung singer. Married na ba? Married na? Married na siya. Dala rin niya. Guwapa and talented yan siya. Yes. Kaya tuwang-tuwa siya na kapag ano naman siya, Thanksgiving dito, ibang ano din. Ibang... Yan siguro gagawin ko later on. Yeah, pwede. Hanggang December. So, medyo morbid yung akin kasi kami naman yung family namin sa dito, hindi ko alam kung na-experience mo yan. Lahat kami naman nasa Manila lang di ba? Yes. Birdie, who is in California, no? My sister, younger sister. Sa amin, ang problema namin pagka All Souls Day, All Saints Day. Tama, no? Kasi undas. May kanya-kanyang kami, sementeryo. Like, ngayon si Papa sa akin, side ni Rina. Dati, sementeryo lang pinaman, si Daddy lang Himlayang, dalawa na. So, sa mga kapatid ko rin, meron na rin lahat yung mga in-laws nila no? Yes, correct. So yun ang tricky naman namin. Yeah, tama no? Parang ganoon din na conflict na dapat nakaplano din ba dahil pag naunahan ka ng ibang in-laws, wala ka para yung mother ko very very strict na dapat kami talagang on the day of the talaga all Souls Day nandun kami no. Yun ang problema namin lagi siyempre may kanya-kanyang kami. We have to really make good schedule. Pero ang maganda yan, para ang celebration is will start on 31st yata then 1, 2. May 2 pa. Yeah, when my father passed away, di sa Himlayang siya, no? Or when he passed away, first year namin to celebrate All Souls Day, pumunta kami, grabing traffic, daming tao talaga. Tapos yung mga tents, hindi namin alam yun ganun pala great. Tapos sabi namin, dapat pala madaling araw tayo dumating para nakakuha tayo ng magandang parking, nakaporma tayo. Alam mo, sabi ng mga kasama namin doon na hindi namin kilala, kahapon pa kami rito overnight pa kami rito Pero mo, no? Kasi lalo na sa mga Catholic tradition, they really have to be there sa sa mga ganung okasyon di ba? Yeah. Parang merong na si mami ko kasi kawawa naman si daddy mo na apak-apakan yung doon, yung libingan niya, walang flowers, ganun. Yun ang So ano ngayon ang mga mga tawag resolve or yung compromise na pag may mga kailan yung sa inyo na gathering? For mommy,
one of the children should really go there at least. Mm. Or